Okay, this is the bonus chapter kung saan magbibigay ako ng 4-week training plan para sa mga absolute beginners na gustong maging consistent and maging comfortable sa pagtakbo. I-apply ko dito lahat ng napag-usapan natin sa video na to. At syempre, magsisimula tayo sa walk intervals, meron ding easy runs, meron ding rest days, at gradual progress lang, no? This is a beginner-friendly plan and manageable para hindi ka ma-injured. Meron ako bibigyan na weekly structure, no? Yung mga runs natin, easy pace lang dapat. At meron din na strength training. Tapos yung mga run intervals dito, gradual lang yung pagdagdag natin ng distance para ma-build natin ang endurance mo ng safely. Tapos, syempre, merong rest days, essential for muscle repair and injury prevention. Meron din dito na strength training, no? Focus sa core and lower body strength na makakatulong sa pagtakbo mo. Okay, let's start sa week 1, yung running foundation natin, no? Ito makikita nyo dito, day 1, run walk lang tayo, interval tayo ng 25 minutes. 1 minute ka na tatakbo and then 1.5 minutes naman na lakad. So hanggang sa umabot ka ng around 25 minutes. Yung day 2 naman, rest or cross-train, pwede mong gawin dyan na maglakad ka, light stretching, or gentle yoga, yan. Or slow-paced na pagbabike, pwede rin. Sa day 3 naman, run-walk pa rin, balik tayo sa 25 minutes, and also 1 minute run, tapos 1.5 minutes na walk. Day 4, rest tayo dyan, no? Day 5, strength training, 20 minutes na bodyweight exercises like squats, lunges, and planks. Yung day 6 naman, run-walk intervals ulit, 25 minutes, 1 minute run, and 1.5 minutes na walk. Tapos, tapusin natin ang week ng day 7, no, na mag-rest ka. Ang focus nito is to comfortably build a habit. Yung tipong parang wala lang, no, pero ma-form mo yung habit natin. No? Yung strength training din ay masusupport yung mga running muscles natin. Sa week 2, medyo tataas-taasan natin, no, i-build natin ng gradual lang yung endurance mo. So, day 1, yung run-walk intervals ay 28 minutes naman. 1.5 minutes ang run, 1.5 minutes ang walk. So, equal na yung time natin, no? Run and walk. Sa day 2 ng ating week 2, rest or cross-train. Pwedeng mag-bike or maglakad. Day 3, run-walk intervals naman, 28 minutes ulit. 1.5 minutes na run, 1.5 minutes na walk. Day 4, strength training, 20 minutes, adding exercises for balance like calf raises or side lunges. Yung day 5 natin is rest. And day 6, yan yung run-walk intervals natin ay 30 minutes na. 1.5 minutes ang run, 1.5 minutes ang walk. Day 7, rest ulit tayo. Ang focus natin dito is to build endurance with slightly longer running intervals plus stability and core strength. Okay, nasa week 3 na tayo which is increasing running intervals. Yung day 1 natin dyan, run-walk, interval natin, 30 minutes. 2 minutes na ang run natin, and then 1 minute walk. Okay? Day 2, rest or cross-train, depende sa'yo. Pwede mag-swim, pwede mag-bike, or any other light activities. Day 3, run-walk natin, intervals natin, 30 minutes. 2 minutes run, 1 minute walk. Day 4, strength training ulit tayo, 20 minutes. Yung core exercises, mahalaga yan. So, lagyan natin ng Russian twists and mountain climbers. And other exercises na pwede sa core natin. Day 5, rest tayo. Day 6, run-walk pa rin tayo, 32 minutes. 2 minutes ang run, 1 minute ang walk. Okay? And then day 7, rest ulit tayo. Ang key focus natin sa week 3 ay more time spent sa running. Diba? Mas mahaba na yung ating running. Building core and lower body stability to support longer efforts. Okay, yung week 4. Anong itsura ng week 4 natin? This is preparation for continuous running na. No? Day 1 natin, run-walk pa rin. 32 minutes na 3 minutes ang run, 1 minute ang walk. Day 2, rest or easy stretching or yoga. Easy biking, pwede rin. No? Day 3, run-walk interval natin, 32 minutes ulit. And then 3 minutes ang run, 1 minute ang walk. Day 4, may strength training ulit tayo, 20 minutes na incorporate natin ng body stability with planks or push-ups. Day 5, rest tayo. Day 6, run-walk interval ulit, which is 35 minutes na. 3 minutes run, 1 minute walk. Tapos day 7, rest. Ang key focus natin sa week 4 ay longer running intervals with consistent strength work for balanced fitness. So, additional tip natin, para sa mga training na ginagawa na to, sa mga sinabi ko na to,
yung pace control. Kailangan yung pagtakbo mo is conversational pace lang. Mabagal lang. Ibig sabihin, nakakapagsalita ka, nakakomplete ka ng isang sentence. Yung pakikipagkwentuhan mo, hindi mo pinuputol yung iyong sinasabi. Ito kasi nakaka-build ng aerobic strength and reduces injury risk. Tapos napakahalaga ng warm up and cool down. Palagi bago ka mag-start, 5 minutes na warm up. Lagi mong gawin, before sa mga workout mo na yan, na sinabi ko kanina, 5-minute na warm up walk. Tapos, after mo naman ng workout, 5 minutes ka din na cool down walk. Tapos yung strength focus natin, prioritize lower body, yung mga muscles natin sa lower parts of body natin, yung quads, yung glutes, yung calves, and yung core training to enhance form and reduce strain on joints. Ngayon, pag sinunod mo itong plan na to, this is a strong, balanced foundation for beginners. Kaya pwede mo itong gawin. Itong 4 weeks training plan na to, pwede mong i-apply para talaga unti-unti at hindi mabigla ang katawan mo sa iyong pag-start ng running journey. Sustainable ang plan na to and it will help absolute beginners like you na maging consistent without burnout at injury. So, kung gusto mo na hindi ka ma-burnout, hindi ka ma-injured, di ba? Kung tama lang, di ba? Sundin mo tong plan na to. Pwede mong dagdagan ng konti, pwede mo ring bawasan, depende sa fitness level mo. So, hindi naman to talaga yung saktong-sakto na ito yung gagawin mo, di ba? May mga bagay tayo, may mga kabisihan, may mga iba-ibang factors, di ba? So, pwede mong i-adjust, depende sa'yo. Or if ever gusto mo ako na mag-guide talaga personal sa'yo, pwede mo akong kontakin at pwede kitang matulungan. Sa totoo lang, I started to study as a running coach para maging certified running coach ako. Sa ngayon pa lang, hindi pa ako certified, di ba? Inaaral ko pa lang and then I will get a certification later. Pero syempre, open na ako to coach or to guide anyone na gusto talaga na mag-start ng running journey nila. So, you can contact me sa aking social media or dito, mag-comment ka lang sa comment section if ever gusto mo na we work together. So, that's it. I hope na marami ka natutunan. Para lang sa recap, hopefully talaga na this information ay makatulong sa mga beginner runners na hindi kayo ma-overwhelmed. Hindi muna natin kailangan, hindi muna natin pinag-usapan yung mga advanced topics. Just a recap lang, we started with why. Kailangan kasi malaman natin anong dahilan talaga. Kailangan palalimin pa natin yung why natin para maging consistent tayo. Matuloy-tuloy natin tong running journey. And then, yung chapter 2, we talk about how to start slow and easy. Diba? Inuna ko talaga yan kasi talagang makikita mo naman all throughout the presentation na napakahalaga na slow and easy lang. Sa chapter 3, pinag-usapan natin yung common mistakes ng mga beginners. Chapter 4, pinag-usapan natin yung mga essential gears. Tapos chapter 5 ay preventing injuries. And then number 6, we focus on rest and recovery. Chapter 7 ay how to stay consistent. And yun, yung bonus chapter natin which is yung 4-week beginner plan na sana makatulong sa mga beginners out there. Kung meron kang kakilala na beginner na gusto mag-start ng running journey, please share this video to them para naman mas marami akong matulungan at mas marami na makinabang at makapag-start ng tama sa kanilang running journey. So, that's it for now. Sana meron kang nakuhang value kahit konti lang sa video na to. If ever na nagustuhan mo ang video na to, please click the like button and subscribe ka na rin sa channel ko kasi malaking tulong yung like at subscribe at comment sa comment section para sa pag-grow ng channel ko at para mas marami tayong matulungan. Thank you for watching and see you in my next video.